Huwag kayong sumakay sa kotse. Sigaw ng isang munting mahirap na batang itim sa isang bilyonaryo. Lumabas na ang 7 taong gulang na si Maya ay tila hindi nakikita ng abalang lungsod. Pero siya, nakikita niya ang lahat. Nang ang isang bilyonaryo ay malapit ng sumakay sa isang nakamamatay at planadong bitag, ang matalas na mata ng batang lansangan ang tanging pag-asa niya. Sa mundong puno ng anino at panlilinlang, isang matapang na batang babae ang magbabago ng 2 buhay magpakailanman. Bago tayo magsimula, isulat sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Hindi nakikita si Maya buong buhay niya. Hindi sa mahiwagang paraan, kundi sa masakit at nakakasakal na paraan na tanging mga batang lumaking walang tunay na nakakakita sa kanila ang nakakaunawa. 7 taong gulang pa lamang siya, pero natutunan na niyang hati ang mundo sa 2 uri ng tao. Ang mga tumitingin pero hindi siya nakikita at ang mga umiiwas ng tingin. Ang kanyang ina na si Amara ay nagtrabaho sa 3 trabaho bago tuluyang humina dahil sa sakit. Ngayon, karamihan ng araw ay nasa kanilang maliit na isang silid na apartment si Amara, inuubo sa isang pirasong tela, pabulong na nagdarasal sa kisame, at nagtitiwala kay Maya na ibenta ang anumang ibinibigay ng mga kapitbahay. Lumang damit. Prutas na may pasa. Sirang palamuti. Lahat nasa hinabing basket na dating pag-aari ng kanyang lola. Ang basket na iyon ang pinakamahalagang bagay kay Maya. Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil ang mga kamay ng kanyang lola ang gumawa nito. Madalas sabihin ng kanyang lola, Maya, ibinibigay ng Diyos ang pinakamatalas na mata sa mga walang ibang maaasahan. At natutunan ni Maya na mabuhay gamit ang matatalas na matang iyon. Napapansin niya ang lahat. Napapansin niya kung saang kanto pinakamaraming tao. Napapansin niya kung aling negosyante ang mapagbigay batay sa kanilang lakad. Ang may sala ay laging mas mabilis maglakad at nakayuko ang ulo. Napapansin niya kung aling eskinita ang nag-iiba pagsapit ng gabi. Napapansin niya kapag may mali bago pa ito tuluyang maging mali. Nang umagang iyon, pumwesto siya sa labas ng Meridian Tower, isa sa pinakamahal na gusali sa lungsod. Bago magnegatibo 8:00, inilapag niya ang basket, inayos ang kupas niyang jacket, at pinanood ang mundong abala at walang pakialam. Doon niya siya napansin. At mas mahalaga, napansin niya kung ano ang mali sa kotse. Si Marcos Hale ay isang lalaking madalas mabanggit sa pahayagan, ngunit ang mukha ay hindi hinawakan ng kayabangan. 41 taong gulang. Self-made. Tagapagtatag ng kumpanyang nagbibigay ng malinis na tubig sa 11 umuunlad na bansa. Mahal siya ng mga empleyado. Iginagalang ng mga karibal. Tinatawag siya ng kanyang AC team na bilyonaryong may konsensya. Pero kahit ang mga may konsensya ay may kaaway. Eksaktong 8:14 ng umaga nang lumabas siya ng gusali. Nakahawak ang maleta. Maayos ang asul na suit. Umiikot na sa isip ang schedule. Board meeting ng 9 oras. Tawag sa ministro ng Lagos ng 11 oras. Tanghalian kasama ang anak ng 1 oras. Hindi siya kailanman pumalya sa tanghaliang iyon sa loob ng 4 na taon. Iyon ang nagpapaalala sa kanya na tao siya. Naroon ang kanyang 2 bodyguard. Nakahinto ang itim na sedan sa gilid ng kalsada. Maayos. Tahimik. Mukhang tama ang lahat. Hanggang sa kumilos si Maya. Hindi siya nag-isip. Nauna ang katawan bago ang isip. Diretso siyang humarang at itinaas ang kamay. Huwag kayong sumakay sa kotse. Napalingon ang lahat. Tumigil si Marcos. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil sa kanyang mga mata. Hindi iyon mga matang nagmamaktol o namamalimos. Iyon ay mga matang takot, ngunit tiyak. Lumuhod siya upang pantayan ang bata. Ano ang pangalan mo? Maya, pabulong niyang sagot. Ano ang mali? Itinuro niya ang kotse. Hindi siya ang driver ninyo kahapon. Natahimik ang paligid. Araw-araw ako rito, mabilis niyang sabi. Matangkad ang driver ninyo. May uban sa gilid ng buhok. At lagi siyang kumakaway ng ganito. Ginaya niya ang maliit na senyas ng kamay. Ang lalaking iyon hindi kumaway. At masyadong malaki ang mga kamay niya. At nanggaling siya sa maling direksyon. Tahimik. Mabigat. Mapanganib na tahimik.
Dumating ang pulis makalipas ang 11 minuto. Ang natagpuan nila sa loob ng sedan, binagong navigation, lihim na kompartimento, at naka-encrypt na mensahe sa karibal na nawalan ng bilyon, ay malinaw na plano ng propesyonal na pagdukot. Naupo si Marcos sa hagdan ng gusali. Tinaligtas mo ang buhay ko, sabi niya. Napansin ko lang, sagot ni Maya. Karamihan hindi napapansin. Nasaan ang nanay mo? Sa bahay. May sakit. May nag-aalaga ba sa kanya? Ako ang nag-uwi ng pera. Sapat na iyon. Sa paraang iyon magsalita ang mga batang may pasa na responsibilidad ng matatanda, patag, sanay at mas masakit kaysa luha. May gumalaw sa dibdib ni Marcos. Paano kung ako na ang bahala sa gamot? Tinitigan siya ni Maya. Sanay na siya sa maling kabaitan. Walang kapalit, mahina niyang sabi. Pangako. Bahagyang nabasag ang mukha ni Maya, parang bintanang bahagyang nabuksan, matapos ang mahabang taglamig. Makalipas ang ilang sandali, tahimik siyang umiyak. Hindi malakas. Hindi dramatiko. Kundi ang pribadong luha ng batang matagal nang naging matatag. 6 na buwan ang lumipas. Pareho pa rin ang Meridian Tower. Pero wala na ang batang nakaupo sa kanto. Sa isang pribadong klinika, maayos nang humihinga si Amara. Tinupad ni Marcos ang kanyang salita. Walang kamera. Walang press release. Walang palabas. Tahimik na pagtupad lamang ng pangako. Ngayon, sa tabi ng bintana ng ospital, may hawak na sketchbook si Maya. Matalas pa rin ang kanyang mga mata. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na siya naghahanap ng panganib. Tumingin na lamang siya. May mga anghel na nakasuot ng kupas na jacket. May mga may dalang hinabing basket. At may mga matang kayang tumago sa pinakamadilim na pagpapanggap. Hindi dahil binigyan sila ng mundo ng regalo, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumingin.